Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang araw, magandang umaga, anumang oras na inyong napapanood at napapakinggan itong ating uploaded videos. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And of course, please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng mga panibagong upload. Mga kamunting tinig, sa gitna po ng maingay na issue ngayon sa pagkaka-relieve kay General Torre bilang PNP Chief, ito po ang gusto kong papaingayin sa inyo na parang gusto pong atang lumuhod, makiusap, sumangguni, mag-audience itong abogado ni Rodrigo Roa Duterte sa ating mahal na Pangulo. Siyempre, makipag-usap ata yung abogado ni Rodrigo Duterte na si Kaufman sa gobyerno ng Pilipinas sa posible di umano na pagbalik ni Rodrigo Duterte sa bansa. So kayo na mga Duterte Dehad supporters, ano po ang reaction po ninyo dito? Papayagan nyo ba ang abogado ni Rodrigo Roa Duterte na makiluhod, magmakaawa, makiusap, makipag-negotiate para lamang po payagan ng gobyerno ng Pilipinas na nilait-lait na sa presidente na nilait-lait ni Rodrigo Roa Duterte na kliyente po ni Kaufman? Matatandaan po na itinakda ng International Criminal Court judges ang tinatawag po na confirmation of charges sa mga kasong isinampa laban kay Rodrigo Roa Duterte, no? Na kung saan ang pinakamatulog po diyan yung crime against humanity. In line po sa maduming laban ng Duterte administration sa pamumuno ni Rodrigo sa illegal na droga. So nakakatawa dahil sa dinami-daming strategy, bakit hindi na lang ipaglaban ni Kaufman ang kliyente niya na tatay ninyo, mga DDS? Dahil wala namang believe si Rodrigo Roa Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Sara Duterte wala namang believe kay PBBM. So bakit sa dinami-daming strategy bilang abogado, binabayaran ng milyones, dolyar ang binabayad para lamang po magiging lead counsel, ipagtanggol ang tatay ninyo sa kanyang kasong crime against humanity na isinampa ng mga Pilipino na kung saan ay pamilya ng mga nabiktima, kawawang mga inosenteng sibilyan na nadamay kahit hindi pa po guilty, innocent until proven guilty, sinintensyahan ng kamatayan na mga kaalyado ng mga Duterte sa panahon ng maduming war on drugs. So ito lang ba ang kaya ng abogado ni Rodrigo Roa Duterte? Kasi maliwanag po na talagang planong pumasok sa negotiation nitong si Attorney Kaufman sa gobyerno po ng Pilipinas. So malamang kapag mag-negotiate sila, anong mga bargaining? Ang tanong, kayo na mga ma-pride kayo, na mga DDS kayo, na mga DDLS kayo, na mga alinganga, ano po ang masasabi nyo dito? Payag ba kayo sa strategy ni Kaufman? Ilang beses ko na itong tanungin sa inyo. So nagpapatunay lamang po ito dahil gusto po niya na mag-negotiate at mapauwi si Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. Gustong kunin ni Attorney Kaufman yung simpatya ng gobyerno, yung approval ng Marcos administration sa posibleng pagbalik. Bakit hindi na lang kayo makiusap sa ibang bansa para tanggapin o suportahan dahil si Rodrigo Duterte sa kanilang request na interim release para possible po na makalaya ang tatay ninyo, no? Ang kliyente ni Kaufman. So hanggang dito na lang ba talaga yung wisdom ni Kaufman? Akala ko ba magaling? Akala ko ba pag-asa ng mga Duterte supporters na maibalik ni Kaufman o mapalabas lamang po niya sa kulungan? Kasi until now, kahit ilang beses pang buhayin yung interim release or kung anumang mga request nila, hindi po talaga pinagbigyan ng korte ng International Criminal Court. So anong masamang hangin ang pumasok sa utak ni Kaufman na sa kadinami-dami? Siguro suko na talaga siya. Siguro alam ni Kaufman na wala nang kapag-apag-asa si Rodrigo Roa Duterte, no? Kung mamilagruhan man siya, di congratulations sa kanya. Pero itong mensahe na
sinasabi po dito na handang makipag-negotiate, so wala na, hindi nakabilib-bilib yung credibility ni Kaufman, no? Hindi na po akba yan sa prinsipyo ng mga DDS kasi can you just imagine that he seeks to negotiate with the Marcos government on Duterte's return to the Philippines? Gusto niya makipag-negotiate. So gusto niya siguro makipag-usap sa gobyerno ng Pilipinas, kausapin ang mahal na presidenteng tinawag ni Rodrigo Duterte adik at saka bangag. Kung si Sara Duterte nga hindi nga umubra tapos ngayon, ito pa yung gagawin. Sa atin, ng mga pro-government, sa amin, wala pong problema yun depende na yan kay Pangulong Bongbong Marcos, depende na po yan kay PBBM. Pero, ang hindi ko ma-imagine, what will be the reaction? So, hindi ito magugustuhan ni Harry Roque, no? Lalong magbubunga nga ito si Harry Roque laban kay Kaufman dahil sa dinami-daming strategy, so hindi niya kayang ipagtanggol ni Kaufman si Rodrigo Roa Duterte. Dapat may mag-advise na yan. No, kay Rodrigo Duterte, tanggalin niya na yan kasi inuuto lang siya ni Kaufman Oo. Tapos, anong expectation kapag makipag-usap si Kaufman sa gobyerno ng Pilipinas? Ano kaya ang expected outcome ni Kaufman sa kanyang planong makipag-negotiate sa Marcos administration sa posibleng pagbalik ni Rodrigo Roa Duterte dito po sa ating bansa? So ano po ang makomment po ninyo, mga kamunting tinig? Ano po ang inyong masasabi? Kayo din po, mga Duterte Diehard supporters, ano po ang inyong masasabi sa plano ng Batikan naman kaya ito? Magaling man kaya itong ICC lawyer? Eksperyensyado man kaya ito? So, bakit nawala na siya ng tiwala sa kanyang kakayahan na mapalabas niya si Rodrigo Roa Duterte sa detention center ng International Criminal Court sa The Hague na hindi po nakikipag-negotiate sa gobyerno ng Pilipinas? Tandaan po ninyo, paano po mag-grant ng Pilipinas ang possible na i-request ni Kaufman na makabalik or makauwi si Rodrigo Duterte sa Pilipinas? Klarong-klaro that the Philippines is no longer party. No? Tandaan po ninyo yan. Bakit sa what we call this, tawag nito? Bakit gusto nilang makipag-negotiate? Tandaan po ninyo, bakit ganon ang nangyayari? Wala na bang iba? Wala na bang ibang strategy? Naubusan na ba? Pabalik-balik na lang yung sinasabi ko? Anong magagawa po ni PBBM? Kasi hindi naman po third party ng International Criminal Court ang Pilipinas. Bakit idadamay nyo pa ang presidente dyan? Hindi naman po pwedeng manghimasok ang Pilipinas. May jurisdiction ang ICC sa kasong isinampa laban kay Rodrigo Roa Duterte. Pero walang jurisdiction ang ICC sa atin because, di ba nag-withdraw na ang Pilipinas sa International Criminal Court during the time of Rodrigo Roa Duterte? So bakit isasali po? So ibig sabihin, tinatakbuhan na ni Kaufman ang laban sa husgado ng International Criminal Court or sa ICC. Kung baga, tanggap na ni Kaufman na hindi niya na kayang ipagtanggol sa courtroom si Rodrigo Roa Duterte, kaya umaasa na lang sa gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipag-usap nila, makiluhod sila para kapag halimbawa hindi sila i-entertain ng gobyerno ng Pilipinas, meron naman silang ibabato na porket Pilipino pinabayaan. Ganun ang style ng mga Duterte supporter Ganun yung style. Bulok ang style. Ihingi-hingi sila ng tulong, paplano sila na makipag-negotiate sa gobyerno ng Pilipinas. Pag once na matanggihan sila ng gobyerno ng Pilipinas, kay klaro naman na hindi na po third party itong Philippines, hindi na po membro ng International Criminal Court, sasabihin naman nila na pinabayaan ng mga Pilipino ang kapwa Pilipino katulad po ni Rodrigo Roa Duterte. Gagawa-gawa naman po sila ng mga kwento. Basta ang klaro po dyan, mga kamunting tinig, na si Kaufman ay humahanap po ng paraan or talagang ini-imagine or iniisip na makipag-negotiate with the President Bongbong Marcos government on his client's welfare para makabalik po sa bansang Pilipinas. So ano po ang masasabi po ninyo? So comment down below. Ano pong masasabi ninyo that Kaufman
seek to negotiate with PBBM's government on Duterte's return to the Philippines. Comment down below. At maraming salamat po. Have a nice day and God bless everyone. Mabuhay tayong mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Salamat po sa inyong panonood, salamat sa pakikinig, at salamat po sa pag-comment kung kayo po ay mag-comment. Thank you very much.